So, magandang umaga, no? Ito update sa ano ulit natin sa solar natin. So, ito may unboxing tayo. Gaya ng sabi sa inyo, mag-upgrade pa tayo ng setup natin ng solar setup. Okay, so sunod natin. Yan. So, kita naman, ito yung manual. So, kung sino yung familiar sa logong yan, yan yung binili natin. Tapos, may kasama siyang connector. Okay, sa tornilyuhan. Oh. Yun. Ito na. So, ayan. Ito ay isang battery na lithium light PO4. So, ito yung code niya. Tapos, ito yung dito natin lalagay ito. Dito natin gagamitin to. Yan, okay? So, kukunin ko lang. Kunin natin sa back. Medyo mabigat pa siguro. Ito. Mabigat nga po, mga kapatid. Yan. Yan. Tungtong po sa ibig. Yan. Ay! Nakira ako. So, yan. Ayusin ko lang itong camera. So, yan. Ito yung, sa mga nakakalam o hindi nakakalam, ito yung light PO4 o lithium. Yan, nakilagay naman. Light PO4 o lithium na gentiles. Okay? So, ito ay 6,000 cycle, more 6,000 cycle, na 12.8 volts, na 280 ampere. So, papalitan na natin yung ating lead acid. Papalitan na natin yan. Kasi talagang bitin na bitin kasi 50% lang ang DOD, mabilis siyang malobat. Gamit natin dito sa ating hybrid na 1 kilowatt na Paumer. Paumer po ito na 1 kilowatt na hybrid. Ano na po to, solar and inverter SCC. Pinasama na po yung inverter dyan at yung SCC niya o MPPT niya. So, yun po yung dati nating setup. May alobatin mo nyo. Kasalukuyan na nagcha-charge pa rin. Mabilis talaga siyang malobat. Ngayon, ang solar ang nagcha-charge sa kanya. Okay, paggabi, ang nagcha-charge na sa kanya, yung Meralco. Pero napansin nyo, wala pong line. Ibig sabihin, hindi po nagcha-charge ngayon ang Meralco. Ang nagcha-charge direkta ay yung solar. Kasi pinili po natin yan. Sineta po natin siya ng ganun. Magiging backup lang po na charger ang Meralco o ang grid kapag hapon na o gabi na dahil wala ng solar. Okay? So, ayan po siya. Malaki po siya kumpara po doon. Anyway, dahil 280 AH, samantalang ito ay 105 ampere lang yan. Ito, malaki talaga. So, ito po ay isang lithium. So, ngayon, i-charge ko muna. Wala akong tester ngayon eh. Pero sabi ng AirPod ko, chinet niya to, na kadakating lang din ngayon, nasa 13 point something daw to. Ngayon, i-charge ko para sigurado. Full charge ko muna siya bago ko ikasa doon. Okay? So, yan po yung ating upgrade ngayon. So, tetestingin natin kung talagang gaano katagal talaga siya, no? Okay? So, i-charge muna natin. Kukunin ko lang ang aking battery charger. Ang ginagamit kong battery charger ay ito po. Yan. Sa mga nakakalam lang, yan po ang ginagamit kong charger. Battery charger. Okay, setup muna natin. So, na-setup na natin yung yung ating battery charger. So, ikakabit natin itong negative dito. Dito. Yan. At itong positive ay dito. So, yan. Nagkakarga na siya. Charging na po siya. Ngayon ay 14 volts, 40 volts siya. Tama ba? Na 14 ampere. Pero nagkakarga pa siya. Titigil yan pagka So, yan po yung niya. So, 13.9. Sige, wait lang. Yan. So, nagcha-charge na yung ating charger at sinacharge na natin itong ating Gentile na lithium battery.
So, main reason, ito nga pala, ba't ako bumili ng ganito, ready to made na. Kasi marami yung actually, syempre, gusto rin natin yung ina-assemble. Ang problema, nakakainggan yung mga vlog nila. Kaya ang problema sa kanila, napakahirap nila makontak at ayaw kanilang pansinin. It's because dahil mga big time na kalimitan mga nagbablog ng mga nag-assemble ng battery. Ganun naman talaga eh. Ang siyempre, pinaprioritize na lang nila talaga, yung mga malalaki ang kikitain nila. O, totoo naman, wala tayong nandito eh. Kaya ang napakahirap nilang kontakin. May ita dyan, vlogger na kontakin daw siya sa number niya o kaya naman video call para daw hindi ma-scam. Ang problema, hindi naman sila tumasagot. Kasi nga, makikita mo, mga malalaking na yung pinagkakabalan nila, mga 100K yung mga kikitain na nila, nasa ganun pataas. Pero pag mga ikaw, mga individual na kagaya nito, na hindi ka nila mapapansin talaga, hindi ka nila mapapansin eh. May ganyo ka lang sa mga video pinagagagawa nila. So, mahirap eh. Tapos yung mga nagkalat naman sa online na gusto mong bilan, mga supplier daw, mga kulang naman. Oo. Ang hirap din eh, kasi mahirap mag-DIY din sa totoo lang. Mas maganda yung one-stop shop na lang eh. Yung mabibili mo na lahat sa kanila eh. Meron akong pinuntak. Naman? Kulang din. Di mahirapan ka pa rin. Diba? Mas maganda yung lahat sa kanila na. Tapos ang tagal nila mag-reply, ay isa pa, kalaban mo dyan, yung mga bogus na seller. Yung mga scammer. Yan, mga scammer. Yan mahirap eh. Kaya butin lang, nag-search ako bago naman tayo bumili nito. Actually, dalawa to eh, na pinapilihan natin. Kung dyan tayo saka yung Solar Home. Mas mura yung Solar Home. At nakapanood din naman tayo ng pinagkumpara yung dalawa. Medyo dito tayo sa kanya. Pero syempre, ito kasi mapupunta dun sa kabilang bahay kasi magse-set up din kasi tayo doon sa kabila. So, bali, bibili tayo yung Solar Home naman, mura-mura, no? Yun yung ilalagay naman natin dito sa shop. Okay? So, yun nga, wala nang hassle, buo na, at legit naman yung nabilan natin. Siyempre, nagbasa-basa tayo ng mga comment. Yun, ready to use yung mga ganito. Dati kasi ikaw talaga yung mag-assemble. So, medyo komplikado noon. Ngayon, buti na lang, may naglabasan na naman ganito na buo na. So, siyempre, para sa akin, yun na lang. Kung gusto niyo, meron na rin BMS eh. Ang wala lang daw dito, yung active balancer. So, kung gusto niyo maglagay na lang kayo ng balancer. Baka ako, lagyan ko daw pagka medyo Pero, for the meantime, okay na muna sa akin to. Kasi meron namang mga na hindi na naglagay ng active balancer dito. Okay. Pero, nasa sa inyo kung gusto niyo lagyan. Para talagang pantay-pantay talaga yung pagkakapuno ng cell. Ng battery cell, no? So, yun, nantay lang natin. Kasi pinili ko muna kargahan talaga bago ko ilagay yun. Balik yan sa para makita natin talaga yung performance, no? Okay. Tingnan natin titignan ko lang kung mangyayari dito, mapupulkad, kung itilaw natin to. So ngayon, ang nakalagay dito ngayon ay 13.9 volts na siya. Okay? Tingnan ko kung aabot ng 14. Kasi hinantay ko mag-fully charge yan. Okay? So, mamaya na lang. Hindi ko alam kasi bago lang tayo. Itatanong nga ako kung dun sa binala ko nito, titignan ko kung may reply na kung ilang volts ang full charge talaga nito. Okay? Yan. So, mapapansin nyo, ngayon, ang nagbibigay ng battery ngayon, ayan, sinat ko to ng 11.5 yata, ganon pala, sorry. 11.5, mag-set kasi dito sa MPPT na to, no? So, ayan, nag-charge na uli siya, diba? Ayan, pagka mga 11.8 yata or something, ganon yung, yung sinet ko dito para magkarga na siya uli. Ganun ang ginagawa ng MPPT na to. Hindi niya talaga sinasagad. Kaya lang, kasi nga, 50 lang yung DOD niya, 50% lang yung DOD niya, kaya mabilis napunta doon, nabagsak yung kanyang Kasi nasa 200 watts din po yung total ng load ko eh. Tingnan po natin, papakita ko po sa inyo. Yan. Ang load ko po, ayan, 250 something ganun. Nasa 250 lang po naglalaro ang load ko. Tingnan mo, ang battery niya, 11.9 na. So, pag bumaba po niya, parang sinat ko po siya ng 11.8 po yata yun. Sinat ko po, mag-charge na kasi masyado na mababa. Hindi ko sinasagad kasi 50% lang yun eh. Parang 11.5 siguro. Yun, no? Pag nag-11.5, kakarga na uli yan eh. Ang sasambot na makikita niyo yung picture na to, yung pose ng parang tower ng grid. Magkakaroon yan, tingnan yung makikita niyo mamaya. Magkakaroon siya ng line. Siya yung sasambot muna dito sa Meralco. Kasi meron tayong, sinet ko kasi siya, ng kapag solar lang yung priority para magkarga sa battery. Okay, get nyo po. Pag napuno na yan, ayan, nag-charge na uli. Nalalobat na, ayan, nag-charge na po uli. Kita nyo? Ayan. Kita nyo?
ayan o, nagkaroon na po ng line, ibig sabihin, ang sumambot na po uli, yung Meralco na, siya na ngayon yung nagsusupply uli din sa aking load. At ito naman pong solar, na priority lang sa para mag-charge. Sa 11.5 po, kasi set po yun eh. So yun, ang bilis lang eh, di ba? Met niya nag-charge. So malalaman natin kapag ito na yung gamit natin, kasi 50% lang po yung DOD po. Yan na po. Hindi po ako biyasa, pero syempre, may mga guidelines naman po, yun po yung setup ko. Kaya ang maganda po dyan sa setup ko na yan, so, automatic na, siya na pong bahala kasi hybrid siya eh. Okay? So, nakakonekta din po kasi ako sa Meralco. Naglagay po ako dito sa ilalim. Tapos, may plug po ako na sinaksak ko po dito sa Meralco para nagsisilbing charger na rin po ito. Pwede po kasi siya eh. Yan po ang maganda dito sa hybrid na to. Sa Power na to. So, para kang may ganito. Ayan. Yan nagcha-charge. Ang kagandahan pa, mismong ito na mismo, yung magtutulong, kagaya niya nakikita nyo ngayon, tutulong. Kapag nasiselect yan eh, pwedeng dalawa silang tulong na nagcha-charge o kasi mas magastos sa kuryente yon, siya na lang yung sasambot. Kapag hindi kaya ng battery, yung solar po muna, magpa-priority siya, i-charge yung battery mo. Kaya kung malakas ang battery mo, si solar, dire-diretso pong nagbabato ng kuryente sa load mo. Si Meralco, naka-standby lang po yan. Kasi nga yung battery natin, mahina, po siya, hindi po siya makunat, mabilis po siya malobat, 50% lang po yung DOD niya, lead acid lang po kasi siya. Kaya po maya't maya, ganyan na nangyayari. Kaya po ngayon, nagpalit po tayo ng 80 to 90% na DOD na lithium. Titingnan po natin kung gaano katagal siya mag-charge ulit. Okay, matapos ang ilang oras, siguro mga nag-charge tayo, parang mga tanghali yun eh, mga 12 yata yun, or 1. Ngayon ay, tignan natin ang oras sa cellphone ko. 6:26 na, so, ilang oras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so almost, sabihin natin 5 hours. Pumako na lang siya sa 13.9. Tingnan, pakita ko sa inyo. Ayan, pumako siya sa 13.9 volts. So, ibig sabihin, nasa 14 to, o 13.9, o 13.9 o 14 volt yung kanyang pinaka-full charge. So, alisin na natin, hindi na umilaw to. Hindi natin hintayin na umilaw tong fully charge niya. Kakapit na natin siya doon para ang mag-charge na sa kanya ay yung MPPT. So, gabi na, ay makikita niyo naman. So, kasi pag gabi, hindi ko po talaga inaabuso yung baterya. Ang ginagawa ko po kasi ay pinapatay ko talaga siya, no? Yung minamanual ko na lang muna tong ATS, yung para hindi siya mag-charge, pinapatay ko din tong aking NFB, itong breaker. Ito kasing breaker na to, yan po yung linya, kung sundan nyo po yan po ay plug, naka-plug dito sa ating 220. So, ibig sabihin, yan po yung nagsusupply sa Meralco, pataas po, mula kay Meralco, pataas po dito sa ating, ayan, nasa in po yan ito. So, ibig sabihin, kaya po ngayon, mapapansin nyo, yung nag-charge, ayan ayan, nakita nyo yan, diretso nagsusupply po ngayon sa load natin ay yung Meralco. Wala na po yung panel dito, di ba? Kasi nga po, automatic, pag gabi, wala na yung wala nang source yung wala na nabibigay na power. O voltahe yung ating panel. Kaya ang nag-charge na dyan automatic yung itong Meralco. Okay, so yan ganyan. Pag yan napupuno, dumidiretso yan pa ganito. So, makikita pa rin natin talaga kung tatagal siya. No? Kung ito mabilis met maya kasi nag-charge siya, tapos dumidiretso doon. Kasi kapag napuno yan, yung battery naman ngayon yung magsusupply sa load. Okay? Nasa 13 volts na naman. So, I think nasa 40 na to. Okay? Okay, sige. Lipat na natin. So, nakapitan natin. Ayan na. Buksan na natin ang battery. Yung fuse ng battery. Ito. Sulat bat. Ayan. So, nag-indicate na yung battery. Ayan, no? So, naka-engage na yung battery. At ayan, nag-distribute na siya sa load. Ayan, makikita nyo naman. Nag-distribute na siya sa load natin. Ayan, no? Makikita nyo. Yung battery natin 13.2.
So, buksan na rin natin yung panel para nakaabang na. So, kung makikita nyo, wala yung Meralco dito. Okay? Wala yung sign ng Meralco. Yung grid. Bubuksan natin ngayon tong NFB para mag-supply yung Meralco sa kanya. Yan. Yan. Yan na. Nakita niyo lumabas na. At nag-charge na rin. Chinarge na rin niya tong ating battery. So, naka-direct siya. So, ang ginagawa ng Meralco, kinacharge yung itong ating battery. Tapos, diretsong binibigyan din niya ng kuryente itong ating load. Okay. So, pag napuno niya itong si battery, mangyayari, didiretso na to, mawawala itong si Meralco, yung battery na ngayon na magsusupply dito kay load. Kasi ang battery po natin ay 13.9, 13.7 na. Pag napuno po niya yan, automatically, magsusupply na po itong battery automatic dito. Ganun po. Hanggang dito lang muna itong vlog na to at mahaba na din. So, nakapagpalit na nga tayo ng kapag-upgrade na tayo ng battery. Light CO4 na po tayo. Ito na po, tinanggal na po natin ang ating lead acid. Okay, so ni-expect po natin na mas maganda magiging performance niya. Okay, magbibigyan na lang ako ng susunod na update vlog. Kasi naka-full charge yung battery para malaman natin. Okay? So, ito ulit si Dansky. Okay? At ito, ang DIY solar setup. Back off.